Isa ka ba sa mga anak na maagang iniwan ng mga magulang na ngayon ay nakatira sa mga kamag-anak? Ngunit paano kung hindi maganda ang pagtrato nila sa'yo? Handa ka bang magtiis mabuhay lamang ang iyong sarili? Kung ganon mga kahuanatels, ay tungayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Mahirap lamang ang mga magulang ng dalagang si Angela. Nakatira sila sa probinsya kung saan malayo ang lahat. Malayo ang pamilihan, ospital at ang bayan. Talagang simple lang ang kanilang pamumuhay, ngunit kahit na ganoon ay masaya naman sila dahil mabubuti silang mga tao. Anak, mamitas ka nga muna ng malunggay sa labas. Magluluto kasi ako ng tinola para sa ulam natin mamayang tanghalian. Utos ni Aling Lorna. Agad namang sumunod ang dalaga sa utos ng kanyang ina. Hindi man sila sagana sa pagpepera, ngunit nasa kanilang bakuran na ang lahat ng pagkain na kanilang pangangailangan. Meron silang mga alagang manok at mga pananim na gulay na siyang nagsasalba sa kanilang pangaraw-araw na buhay. Ngunit isang araw ay dumating sa kanila ang isang matinding problema. Nagkaroon ng sakit si Aling Lorna pero wala silang pera para maipagamot ito sa ospital. Nay, ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit hindi niyo po maigalaw ang kalahati ng inyong katawan? Umiiyak na tanong ni Angela. Hindi naman makasagot ng maayos si Aling Lorna dahil naapektuhan din ng sakit ang kanyang bibig. Pati na ang kanyang asawa na si Mang Jerry ay hindi na rin malaman pa ang kanyang gagawin. Ito kasi talagang ikinakatakot niya, ang may magkasakit sa kanyang pamilya. Lorna, lumaban ka lang. Aalis ako para humingi ng tulong sa aking mga kaibigan. Nag-aalalang sabi ng lalaki. Nang dahil doon ay lumuwas ito patungo sa malayong lugar upang humingi ng tulong sa mga kamag-anak at kaibigan. Nay, magtiwala po kayo kay tatay at alam ko naman po na gagawa siya ng paraan. Hindi niya po hahayaan na tumagal pa ang ating problema. Positibong sabi ni Angela. Nakita naman ng dalaga na bahagyang ngumiti si Aling Lorna upang iparamdam sa kanya na siya ay malakas pa. Habang nasa bahay ang mag-ina ay wala silang kaalam-alam sa nangyari sa kanilang padre de pamilya. Habang nasa biyahe kasi ang lalaking si Mang Jerry ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa kasamaang palad ay nawala ng preno ang sinasakyan nito na isang pampasaherong jeep at bumangga ito sa isang poste. Tumaob ang sasakyan ng dahil sa lakas ng pagsalbok, kaya agad itong pinagkaguluhan ng maraming mga tao. Tulong! Tulungan niyo kami! Nangihinang sabi ni Mang Jerry. Ang iba sa mga pasahero ay agad binawian ng buhay, ngunit siya ay naisugod pa sa ospital. Pero nang dalhin si Mang Jerry sa pagamutan, ay hindi na rin ito humihinga. Lumipas ang 3 araw ay nagtataka na ang mag-ina dahil hindi pa rin umuwi ang kanilang padre de pamilya. Nasaan na kaya si tatay? Bakit kaya hindi pa siya umuwi? Nakahingi na kaya siya ng tulong sa aming mga kamag-anak? Tanong ni Angela sa kanyang sarili. Ngunit may isang babae ang malakas na kinatok ang kanilang pintuan. Tila ba'y nagmamadali ito na may gustong sabihin sa kanila. Sa pagbukas niya ng pintuan ay ito pala ang kanyang kaibigan. Oh, Joy, bakit naman bigla kang pumunta dito? Nagtatakang tanong ni Angela. Angela, hindi mo pa ba alam? Ang tatay mo kasi. Putol na sagot ng babae. Talagang naguguluhan na si Angela dahil hindi naman masabi ng kanyang kaibigan ang gusto nitong sabihin sa kanya. Ang tatay mo kasi, wala na siya. Tumaob daw ang sinasakyan niyang pampasaherong jeep. 3 araw na ang nakaraan. Dagdag na sabi ni Joy. Talagang halos mapalahod na lamang si Angela nang dahil sa kanyang nalaman. Kaya pala hindi umuwi ang kanyang tatay dahil may masama na palang nangyari dito. Lumipas ang isang araw ay naiburol na si Mang Jerry. Si Aling Lorna naman ay mas lalong lumala ang sakit kaya lalong pinagkaitan ng langit at lupa si Angela. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Oh Diyos ko, tulungan niyo po kami. Umiiyak na sabi ng dalaga sa kanyang sarili. Lumipas ang 3 araw ay nailibing na ang kanyang tatay, ngunit ang dumaan pa ang 1 linggo ay ang kanyang nanay naman ang binawian ng buhay. Wala nang luha na pumapatak mula sa mga mata ni Angela. Ang kanyang puso ay parang tumigil na sa pagtibok
nang dahil sa sakit na kanyang mga nararanasan. Para bang isang bata na walang kamuwang-muwang na hindi na malaman ang gagawin sa kanyang buhay. Ano na kaya ang gagawin ko? Wala na ang aking nanay at tatay, kaya mag-isa na lamang ako sa aking buhay. Umiiyak na tanong ni Angela sa kanyang kaibigan. Di ba, may mga kamag-anak ka naman? Bakit hindi mo subukan na sa kanila ka tumira? Tanong ni Joy. Lumipas ang isang linggo ay nailibing na rin si Aling Lorna. Dito naisip ni Angela na umalis sa kanilang lugar upang makalimot sa mga masakit na nangyari sa kanyang buhay. Lumuwas ito patungo sa malayong lugar kung saan doon nakatira ang kapatid ng kanyang ina. Hindi man mayaman, ngunit may kaya naman sa buhay ang kanilang mga kamag-anak. Nabalitaan ko ang nangyari sa tatay mo at sa aking kapatid. Pasensya na kung hindi ako nakapunta, sabi ng kanyang tita na si Aling Emma. Ngunit parang hindi man lamang ito nasaktan sa pagkawala ng kanyang kapatid. Ngunit nagulat pa ang kanyang tita nang dahil sa kanyang narinig. Tita, wala na po akong kasama sa buhay. Baka pwede po na dito po muna ako tumira? Tanong ni Angela. Saglit ay nag-isip si Aling Emma ngunit pumayag naman ito matapos makaisip ng isang paraan. O sige, pumapayag ako. Tara at pumasok ka sa loob ng bahay, sabi ni Aling Emma. Nalaman ni Angela na gagawin pala siyang katulong ng kanyang tita. Parang ngang hindi ka mag-anak ang turing nito sa kanya. Pati na rin ang kanyang mga pinsan ay walang pakialam at kung minsan ay nakakatikim pa siya ng mga malalakas na sampal. Isa pa sa kanyang ikinagulat ay inamin ng kanyang tita ang isang matagal ng sikreto. Angela, huwag kang umasta na parang isa kang prinsesa. Ampun ka lang naman ng aking kapatid dahil hindi sila nakabuo ng sariling anak ng kanyang asawa, sabi ni Aling Emma. Totoo po ba ang sinasabi niyo? Hindi po ba kayo nagbibiro? Gulat na tanong ni Angela. Mukha ba ako nagsisinungaling? Gagawin ba kitang katulong kung ikaw ay aking totoong pamangkin? Taas kilay na sagot ng kanyang tita. Isang araw ay kakainan ng hapunan si Aling Emma kasama ang dalawa nitong anak na si Loisa at Cherry. Wala ang kanyang asawa dahil may negosyo ito sa ibang lugar. Nagsimula na ring umupo si Angela upang makisalo sa kanila. Kukuha na sana ng ulam ang dalaga, ngunit bigla itong pinigilan ni Aling Emma. Bitawan mo nga yan, ang mga pritong manok ay sa aking mga anak lamang. Kumuha ka daw ng sardinas at ibigay mo sa akin. Bilisan mo ang pagkilos, utos ni Aling Emma. Nang dahil doon ay agad namang sumunod si Angela upang hindi na mas lalong uminit pa ang ulo ng kanyang tita. Tita Emma, ito na po ang sardinas, sabi ni Angela. Anong tita? Huwag mo nga akong tawagin tita. Simula ngayon ay Ma'am Emma na. Ma'am Emma na ang itatawag mo sa akin, sagot ng matanda, sabay itinapon nito sa kanyang damit ang sardinas na kanyang kinuha. Talagang hindi malaman ng dalaga ang kanyang gagawin. Wala naman kasi siyang ginagawang masama sa mga ito, ngunit patuloy pa rin siyang inaalipin at sinasaktan. Napiling kainin ng dalaga ang mga isda na nahuhulog sa sahig. Pinilit kasi itong ipakain ni Aling Emma dahil kung hindi ay palalayasin daw siya. Pagkatapos kumain ni Angela ay napatakbo na lamang ito sa labas. Tao din naman ako, kaya bakit nila ito ginagawa sa akin? Umiiyak na tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Isang araw habang naglilinis ng banyo si Angela ay bigla siyang tinawag ni Aling Emma. Angela, ipagtimpla mo nga ako ng kape at ipagluto mo na rin ako ng pwede kong kainin, utos ng matanda. Sige po, maghuhugas lamang po ako ng kamay, sagot ni Angela. Ngunit sa isang minuto na hindi agad nasunod ni Angela ang utos ni Aling Emma ay agad itong nagalit sa dalaga. Nagmamadaling pumunta ang matandang babae sa banyo at isinubsob nito ang mukha ng dalaga sa loob ng inidoro. Sobrang tagal mo namang sumunod sa utos ko. Alam mo ba na kanina pa ako nagugutom? Dapat mong sundin ang lahat ng iniuutos ko dahil ako lang naman ang nagpapalamon sa'yo. Galit na sabi ni Aling Emma. Tama na po tita. Nagugas lang naman po ako ng kamay at nagpalit ng damit. Susundin ko naman po talaga ang utos niyo. Umiiyak na sabi ni Angela.
Sa sandaling ito ay hindi na talaga malaman pa ni Angela kung saan pa siya lulugar. Halos lahat na lamang ata ng kanyang kilos ay masama para sa pamilyang ito. Hindi niya naman kaya ang mag-isa dahil wala na siyang iba pang naiisip na tatanggap sa kanya. Higit sa lahat ay wala na siyang pera para umuwi sa dati niyang tirahan. Naiisip niya na kahit mag-isa lamang siya roon ay wala namang mga tao ang mananakit sa kanya. Isang araw ay inutusan ni Aling Emma ang kanyang pamangkin na linisin ang kanilang bahay. Darating daw kasi ang kanyang asawa at kasama nito ang kanyang boss na talagang isang mayaman. Angela, gusto kong linisin mo ang buong bahay. Bilis at baka dumating na sila. Nagmamadaling utos ni Aling Emma. Agad naglinis si Angela upang wala nang masabi pa ang matanda sa kanya. Wala pang isang oras ay natapos na agad niya ang kanyang mga ginagawa. Sakto naman na dumating na si Dante, ang asawa ni Aling Emma, at kasama nga nito si Mr. Mercado na boss ng kanyang asawa. Iha, pwede bang ipagtimpla mo kami ng kape? Mahinahong utos ni Dante. Sige po tito, mag-iinit lamang po ako ng tubig at ipagtitimpla ko na po kayo. Nakayokong sagot ni Angela. Lumipas ang 5 minuto ay nakapagtimpla na ng kape si Angela. Habang dala-dala ito ng dalaga ay aksidenteng sumabit ang kanyang palda sa kantuhan ng lamesa. Natapon ang mainit na kape sa damit ni Mr. Mercado kaya talagang gulat na gulat sila. Naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po talaga sinasadya. Kinakabang sabi ni Angela. Ngunit mabait si Mr. Mercado at nauunawaan nito na isang aksidente lamang ang nangyari. Walang problema iha, may baon naman akong damit dito. Basta sa susunod ay mag-ingat ka na lang. Mahinahong sagot ni Mr. Mercado. Bigla namang napatingin ang mayamang lalaki sa kwintas ng dalaga dahil parang pamilyar ito sa kanya. Ngunit bigla rin namang sumingit si Aling Emma sabay sinabunutan nito si Angela. Tara nga dito, at talagang nakakahiya ka. Hindi mo ba kilala si Mr. Mercado? Galit na sabi ni Aling Emma habang nakasabunot ang mga kamay nito sa buhok ng dalaga. Itigil mo na yan, Emma. Hindi naman ginusto ng bata ang nangyari. Sermon ni Dante sa kanyang asawa. Angela, Iya, pwede ko bang makita ang suot mong kwintas? Seryosong tanong ni Mr. Mercado. Nang dahil doon ay agad hinubad ni Angela ang suot niyang kwintas at inabot niya ito sa lalaki. Binuksan ni Mr. Mercado ang pendant ng kwintas at nakita niya roon ang nakasulat. Ito ang kwintas na isinuot niya sa kanyang anak bago ito mawala matapos itong itakas ng dati nilang katulong na may inggit sa kanilang pamilya. Angela, may malaki ka bang balat sa iyong kaliwang braso na nasa likuran ng manggas ng iyong suot na damit? Tanong ni Mr. Mercado. Paano niyo naman po nalaman ang bagay na yan? Palagi ko nga po itong tinatakpan para walang makakita. Nagtatakang tanong ng dalaga. Matagal ko nang hinahanap ang nawawala kong anak matapos itong kunin ng aming katulong. Nang makita ko ang iyong kwintas, ay agad akong nagtaka at mas lumakas ang aking kutob na ikaw ang aking nawawalang anak. Matapos kong malaman na may balat ka sa iyong kaliwang braso, paliwanag ni Mr. Mercado. Nang dahil doon ay hindi na natuloy ang balak sanang pag-usapan ni Mr. Mercado at Dante. Agad nilang inasikaso ang pagpapasuri kung tunay nga bang anak ng mayamang lalaki si Angela. Ngunit lumipas lamang ang ilang araw ay hindi nga sila nagkakamali. Si Angela nga ang nawawalang anak ni Mr. Mercado. Tagapagmana pala ito ng maraming mga negosyo. Anak, ikaw nga si Christina. Christina ang tunay mong pangalan. Kaya sa loob ng pendant ay may nakasulat na KM dahil ang totoo mong pangalan ay Christina Mercado. Sabi ng lalaki. Simula noon ay biglang nagbago ang buhay ng dalaga. Bigla namang bait sa kanya si Aling Emma dahil malaki ang utang na loob nila sa kanyang ama. Angela, patawarin mo ako sa aking mga nagawa. Hindi ko naman alam na si Mr. Mercado pala talaga ang tunay mong ama. Mahinahong sabi ni Aling Emma. Ngunit alam naman ni Angela sa kanyang sarili na may kailangan lamang ang babae sa kanya. Para bang hindi ito tunay na nagbago. Nagbago lamang ito nang dahil sa nalaman nito ang kanyang tunay na pagkatao. Sige,
Pinapatawad ko na po kayo. Pero ito na po ang huling beses na makakausap niyo po ako. Sagot ni Angela. Talagang takot na takot si Aling Emma dahil baka hindi matuloy ang binabalak na negosyo ng kanyang asawa. Ngunit wala naman itong problema sa dalaga dahil naging maganda naman ang turing sa kanya ng kanyang tito na si Dante. Isang araw ay kinausap ni Dante si Aling Emma tungkol sa napag-usapan nila ni Mr. Mercado. Emma, magpasalamat ka kay Angela. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi na tinanggap ni Mr. Mercado ang aking kahilingan. Alam niya kasi ang lahat ng ginawa mo kay Angela. Inis na sabi ni Dante. Talagang hindi makasagot ang matanda sa mga sinasabi ng kanyang asawa. Ang dati kasing babae na inaalipin niya ay siya ngayong anak ng boss ng kanyang asawa. Kaya ngayon ay hindi na nararanasan ni Angela ang maging isang alipin. Isa na siyang mayaman na tagapagmana ng maraming mga ari-arian. Christina, tuturuan kitang magnegosyo dahil balang araw ay magiging sayo na to, sabi ng kanyang ama. Salamat po, Tay. Hindi ko po inaasahan na makikilala ko po kayo, sagot ni Christina. Sa buhay natin ay dapat nating igalang ang ibang mga tao. Hindi porket mas may kaya ka sa buhay ay agad mong mamaliitin ang mga taong may hirap. Masarap sa pakiramdam ang maraming kaibigan, yung kayo ang nagtutulungan sa oras ng pangailangan. Hindi mo masasabi ang buhay dahil bilog ang mundo. Mas tinataas ng Diyos ang taong marunong magpakumbaba sa kanyang kapwa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At mga kahuanatels, hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking maikling istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli mga kahuanatels, ay maraming salamat po at God bless us all.